So mapagpalang hapon sa ating lahat. Dito ulit kami sa ating munting channel sa Mucha and Joel Lot Vlog. So kami po ay nagbabalik dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Pwede tingnan po kami dito na magkatabing lote. Yung isa ay 18,655. Yung isa naman ay 8 hectares. Pwede namang magkahiwalay dahil parehas po silang may nakatabing daan. Ito po yung daan po na barangay road ng 18,655. Ang umpisa naman po ng lupa ay ito. Boundaries niya po itong mga milina, tapos itong kawayan. Ayan. Sa mga milina na yan, tapos ito yung mga nakatanim na yung hindi pa naani na palay, tapos yung mga munggo. Ayan. Tapos itong kawayan, kasali itong sampalok. Hindi. Hanggang dito lang sa kawayan. So hanggang sa kawayan lang, tapos ito boundary, hindi kasali yung milina. So dito pababa yung area natin, yung lupa. Ito yung 18,000. Dalawang title po ito. Yung isa ay 13,200. Yung isa naman ay 5,000 plus. 5,000 plus. So ito po yung pag ganun po siya. Tapos pag ganun, yung sa may munggo. Tapos pag ganun. So pahaba yung titingnan natin na lupa. Yung 8 hectares naman yung mga naani na napalay yan. Yung 8 hectares. Yan naman po yung lupa. So the same daw po sila ng price, pero kausapin namin pareho para masigurado po, dahil yun po yung sinasabi ng ating mga kasamang agent dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. So yung boundaries naman ng yung bakod, yung 8 hectares, yung mga kasi yan, resort po yan, spring resort po yan ng dito sa Umingan, Pangasinan, yung katabi po ng mga lupa na aming binibenta. Yang spring resort na yan may mga buggy jumping yata sila, meron pa silang mga ATV. Yan. Ito naman yung inaalok naming mga lupa. Ito yung mismong 18,600 plus 655. Hindi ako nagkakamali, basta nandun po, tinutal po ko sa kanina, 18,655. Tapos yung naman yung 8 hectares, ayan naman yung katabi niya, ay pag ano naman, may daan po siya doon, sariling daan. Yung daanan po ng resort ay yun po, ay nakikidaan po yung resort sa mismong 8 hectares. Kaya mayroon pong sariling daan po yung ating 8 hectares. Kasi po ay hindi pwedeng masarhan, kasi yung daanan ng resort na yan, yung nandyan, yung spring resort ang tawag nila, ay daanan po nung nakikidaan sa mismong 8 hectares. Kaya napakaganda po. So ganito naman yung area niya dun sa taas. Ayan yung area ng location ng lupa. Ayan po, ganito po itong mga palay na hindi pa naani. Ito po yung 18,655 na may dalawang title po ito. Pangalan ng kanilang mga magulang, pero lahat naman po sila ay pipirma. Kaya wala po tayong magiging problema. Kasi yung boundary nito nung kuya, yan yung milina, tapos pag ganun pa diretso. Pa diretso. So tara, puntahan natin yung dulo nito para makita po ninyo itong 18,655. Dalawang titulo, pangalan ng kanilang mga magulang, pipirma sila lahat. So mayroong extrajudicial settlement po dito. So makikipag-usap po kami mamaya kung ano po yung mga sagot po nila, para malinaw po sa ating mga seller yung kanilang sagot. Yan yung boundaries na kuya. Yan yung nilalakaran ni kuya, yan yung boundaries. O kailangan ding magpasukat para makita. So yung katabi niya yung 8 hectares. Yan, katabi niya yung 8 hectares. Papunta doon may fish pond daw. Ilang fish pond yung 8 hectares kaya kuya? Ilan yung fish pond niya? Wala si kuya, ang tagal. So saan yung daan dito kuya? Dito? Dito na tayo. Ayan, so puntahan natin yung dulo para makita po, at makita rin po natin yung mismong daan. Kung makikita nyo yung nandun, yan yung spring resort yan. Ayan, may mong nag-i-ATV dyan, yan. Ayun. So ayan po yung spring resort, katabi po ng ating mga binibentang lupa.
Walang daan dito kuya. Yung tubo, kay nanay yan. May tubo dyan sa baba. Sa 18 hectares yan. Tubig lang. Kala ko tubo. Di yata tayo makapunta sa kabila. So ito, pagmamayari pa rin noong 18,655 ito. Itong mga palay na to. Ito, boundaries din niya kuya. Ano to kuya? Ano to? Tubig ng? Ito? Ito yung daanan ng ano? Tubig. Galing sa dam. Ito pala. Ganito pala ang ginawa nila. So, may ano pala, patubig galing sa dam yan. So yan yung tinatawag nila na irrigation, no? Irrigation. So dito kumukuha ng tubig, hindi pala tubo kundi malakas walang tubig dito. Ayan. Maganda rin pala dito yung palay, no? Kasi ang daming tubig, oh. Saan galing tubig? Sa dam? Ganda. Kaya pala spring water, no? Kaya pala spring resort yung tawag po nila dyan kasi malakas po ang tubig dito sa lugar na ito. Ayan, napakaganda. Oo, tignan natin yung presyo ni nanay. Sana sakto lang para naman hindi mahirapan yung mga buyer natin. So ganyan lang yung pagpapatubig nila, no? Ito kuya, hindi nakasali, no? Kasali na kuya. Kasali to? Sa 18 hectares. Ay, sa 18,000. Yung sako, yung boundary. Ayan. So ito. Ayan. Maganda rin to gawin. O binibili daw to ng resort kaso masyadong mura niya. Binibili. Ayan, ito yung boundary pag gano'n. Yung 8 hectares, ka-boundary niya yung resort. Magkatabi sila. Hindi. Yung 8 hektarya kuya. Ito pa yung yung 18,000 to, yung 8 hektarya doon sa kabila. Tapos yung mga palay. Hindi, yung naani. Ay, iba. Diyan, lahat. Hindi, kala ko ba 8 hectares yung naani. Iba yan. Dito. Yun yung 8 hectares. Hanggang sa bakod nung farm do. Mga mangga sa 8 hectares yan. Okay. Kala ko, hindi pala kasali yung mga naani doon sa 8 hectares. Sabi kasi kanina kasali. Yung pala. Sa kanila, pero ito lang ang molong ito. Ibibenta. Yun lang. Okay. So yun lang daw pang ibibenta. Pero pag mamayari din ng 8 hectares yun. So yun yung binibenta doon sa boundaries ng resort. May mangga. Ilang kaya mangga yan? So ito na yung 8 hectares. Andito na tayo. Andito na tayo sa 8 hectares. Ayan, so yung presyo, dalahan natin mamaya. May mga tanim na iba't ibang klase ng puno. May mga saging din, may lina. Kulungan ng mga baka nila noon. Kulungan ng baka noon. Ba't di na sila nag-ano ng baka kuya? Wala nang punan. Marami pa, pero siyempre matanda na yung matanda na yung may-ari. So dating alagaan ng hayop ito ng may-ari, pero matanda na siya. Sandaang baka noon dati, pero matanda na siya. Kaya hindi na. Kasi hindi na kaya. Yung mga anak siguro wala namang hilig sa pag-aalaga. May trabaho naman. Oo, nagtrabaho daw. Ang hilig sa pag-aalaga. So ito na yung 8 hectares. Ayan, masukal lang dito sa ibang part nya. So dumiretso na tayo dito. Abangan natin si Jelor Mex Vlog dito. Ito naman yung daanan ng tubig, no? Galing sa dam. Galing sa dam. Ayan, oh. Konti-konti lang yung umaagos, pero pagdating dun sa baba, napakalakas din. Ayan, kasali pa to sa 8 hectares, no?
Nadaanan pala tong 8 hectares nung tubig. Pati kalsada. Yan yung daanan ng buggy. Ng resort pala. Saan sila susulpot yung mga kasama natin dyan? Wala naman yata. Dito. Iikot sila doon. Nako, malayo yata yung iikutan ah. So kasali itong mga mangga, no? Ganda pala itong area na to ah. Tignan natin yung pispan niya. Saan ba yung pispan niya, kuya? Ay, dyan. Tignan natin, labinan natin. Sige ah. Tingnan natin. Tinor tayo ni kuya. Sana mabenta natin to para naman may panggastos si kuya. Yan, kasali pa sa 8 hectares yan. Oo, dyan. Yan, kasali pa yan. Tinatangan nila ng ano eh. Kalabasa. Basta dyan. Tapos pinag-alagaan ng baka. Oo, nakalawa. So shout out sa mga tatay natin. Hanggang ngayon eh nakabenta ka na ng lupa, kuya. Nakabenta ka na din. Hindi pa. Hindi pa, oh. Sige. Kausapin natin yung mga buyer natin para bumili. Para naman makabenta ka. So mga tatay, yung inaano natin. Hindi na tayo sa mga agent na Andito malalaki. ang pispan niya, Ayan yung pispan. ang lalaki ng Yan. tilapia ito. Ah, Oo. isa lang yung pispan niya. Oo. Yung isa kasi na kuha ng kuha. Ito. Ah, nakuha, nabili ng resort. Yan. So ito yung daan papunta sa resort, no? Oo, ito. May palayan dyan. Kanino yung palayan dyan, kuya? Tignan natin. Hindi pala yan. Damo. Ah, damo lang. Sa kanila pa. Sa 8 hectares din yan. Okay, yan yung ano na ng ano, resort. Spring resort. So ito yung fish pond. So ito na yung boundaries yan. Ah, yung mangga pala kasali, no? Oo. Tapos ito. Maluwang din talaga ang 8 hektarya. Sana naman mura-mura to para makabenta kami. Sana nga. Hindi na natamnan nito. Talaga matanda na yung may-ari. May-ari, no? Nandun na sa bahay nila. Hindi na kalabas-labas. Kunti lang naman tong mangga niya. Pero pwede nang pag-anihan. Nakuha na yung kwan. Yung malaking mangga dyan. Ah, may malalaking mangga dati. Nakuha na ng resort. Ayan yung fish pond. So ayan, ito ay bali pagsamahin po natin, ito ay nasa almost 10 hectares. Almost 10 hectares. Pwede namang maghiwalay pero kung gusto nyo pagsamahin, maganda rin po. Pagsamahin ninyo, tignan. O pagsamahin bilhin tayo para magkapera ka. Ito marami din tong mangga niya. Oo, ito ang kubo niya eh. Ah, mangga niya pa lahat yun. So, hindi na. Pero dito na dumadaan yung ano eh, Ito ang daan yung resort. May nakalagay na lot 4 sila. Hindi ko yung karangin mo dito. Wow. Yan yung mangga, kasali pa rin dito sa lote. Yan, hindi na. Tignan natin yung bakaw. Makakasali pa, no? Oo, kasali pa. Hindi pa wala pa yung bakaw din. Ayan yung bako do, malayo pa. Pero pinaglalagyan na ng resort eh, baka sa kanila to. Kasi meron ng ano dyan, lamesa. Yung mga lamisa. Oh, wag na yan, baka dito lang yung boundary. Oh. Oh. Pero baka hinihiram lang, tingnan natin. Pwedeng kasali po yung mga mangga doon pero wala pong natin mamaya. tatanungin yung mamin yung may-ari para kung sakasakali marami ding mangga to. Mga kwan din. Sa dalawa, apat. Mga nasa 30 ring sigurong mangga kung sakasakali, kulang-kulang. So ayun, muli ito po ay bayan ng Umingan, Pangasinan. Meron po tayong dalawang area doon sa part na yon, yung 18,655 tapos itong 8 hectares, magkaiba po ang may-ari. So pwede naman pagsamahin kasi magkaibilaan po yung daan. Pwede nyo pong gawing ano to, farm lot. At the same time pwedeng alagaan ng baka, pwedeng alagaan ng mga kambing, pwedeng gawing farm lot dyan kasi mayroon po yung
galing sa dam na irrigation, yung nandun kanina, yung dinaanan natin. Tapos may fish pond na siya. So napakaganda po itong gawing farm talaga dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Ito po ay spring dito sa lugar na ito kasi yung resort dito ay spring resort ang tawag po nila. So napakagandang gawing itong resort din kung sakasakali, or pwede nyong gawing farm lang talaga siya. So napakaganda po dito sa location ng area na ito. So ayun, sana magustuhan nyo po itong daan. Pagmamayari po ng ating 8 hectares yung bibenta. So sakasakali ito po ay kasali, ay talagang hindi naman natin pwedeng sarahan. Siguro may usapan sila nung resort kasi dating sa kanya din yung resort. Apo niya yung may-ari ng resort. So siguro, pero siyempre maganda rito para na-develop po itong lugar na ito at nagkaroon po ng daan dito. At the same time, magiging maganda yung farm na ito kasi may mga overlooking siya dyan, doon. So maganda po itong area na ito. 8 hectares, pwede rin namang ito lang yung bilhin. Tatanungin ko lang kung magkano yung presyo nila mamaya. At yun, sa kabila, pwede rin po magkahiwalay. Pero kung gusto nyong pagsabayin yung dalawang lote, pwede naman po. Basta alamin ko lang mamaya yung presyo kasi wala pa pong binibitawan yung mga agent natin. Hindi kasi mga agent to na mga ano lang to, mga tatay natin na may alam lang na lupa. So tinanong natin kung mayroon at tinignan natin. So ayun muli, lalaki na isda. Yun muli, maraming salamat. So lalaki ng isda, kitang kita. Hindi lang makita sa video. Isang tilapia dyan may isang kilo pa. Kalaki. So ayun muli, maraming salamat sa panunood ng aming vlog sa Mucha Angel Will Lot Vlog. So sana magustuhan nyo po ito at makabenta rin po itong mga kasama kong tatay at maambunan po ng inyong blessing. Maraming salamat po. God bless you all.